Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa magandang umaga na iyong binigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong pagising sa amin at sa muli mong pagbibigay sa amin ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Panginoong Diyos, sa umagang ito, amin pong itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, pagalingin upang maibalik at ma-restore ang kanilang mga lakas dahil sa karamdaman. Gayon din po, O Diyos, patuloy naming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa lansangan. Sila mga drivers ng taxi, jeep, tricycle, grab at iba pa, Panginoon. Ingatan mo sila sa lansangan, O Diyos. Huwag mo ipahintulot na sila ay magkaroon ng problema, mga kasakuna sa daan, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang maghari sa buhay ng mga kapatid o kaibigan namin ito, Panginoon. Amin din inilalapis sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na mga mananagat, mangingisda. Patuloy mo po silang ingatan sa laot ng karagatan tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito iyong pinahinto. Gayon din po, O Diyos, aming inilalapis sa inyo ang aming mga kaibigan na mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa. At ilayo mo sila sa kapahamakan, Panginoon, upang marami silang maitanim na pagkain para maraming pagkain sa pagkainan ng mga anak mo, O Diyos. Amin inilalapit sa iyo, O Lord, ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Ano ang pinakamahalagang araw na inaalala o ipinagdiriwang ng mga Kristiyano? Kung hindi higit sa isang napakagandang salaysay ang muling pagkabuhay, ito ay parang baliwala lang. Kung ito naman ay totoo, ito ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan. At ang hindi pagtugon sa mga implikasyon nito ay nangangahulugan na di masukat na kapahamakan. Kung hindi naman ito totoo, mga kaibigan, kung hindi nabuhay na muli si Jesucristo, ang Kristyanismo ay isang kasinungalingan lamang ng mga binabiyasang mandaraya o di kaya'y mga taong nahihibang at wala sa matinong pag-iisip. Jesus' resurrections predicted. Pansinin na si Jesus mismo ang nagsabi patungkol sa kanyang darating na kamatayan at muling pagkabuhay. Ayon sa Marcos 8:31, sinimulan niyang magturo sa kanila. Kinakailangan ang anak ng tao ay maghirap ng maraming bagay at tanggihan ng mga matatanda,
mga pinunong saserdote, at mga guro ng kautusan at ipapatay. At pagkalipas ng 3 araw, ay muling mabubuhay. Lubos niyang nauunawaan na siya ay hindi lamang mamamatay sa pamagitan ng isang kayahiyang kamatayan sa krus, kundi mabubuhay din sa 3 araw at aakyat sa langit. The resurrection story, ayon sa Marcos 16, 1-8, pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria ni ina ni Santiago, at ni Salome ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Kinaubagahan ng linggo, sa pagsikat ng araw, sila ay nagpunta na sa libingan. Ngunit sila ay nagtatanungan sa isa't isa, sino kaya ang maaari nating mapakiusapang maggulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? Nasabi nila iyon dahil napakalaki ng bato. Ngunit nang matanaw nila ito, nakita nilang naigulong na ang bato. At pagpasok nila sa libingan, may nakita silang isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit at nakaupo sa gawing kanan. Kaya't sila'y nagtaka. Ngunit sinabi nito sa kanila, "Huwag kayong matakot. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya'y muling binuhay ng Diyos. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Bumalik kayo at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, mauna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon." Kaya nang sinabi niya sa inyo, lumabas sila ng libingan at patakbong umalis na nanginginig at litong-lito. At dahil sa matinding takot, wala silang sinabi kanino man. Dapat ding malaman na nagpakita siya sa kanyang mga tagasunod sa marami pang okasyon, ayon sa Juan 20:19. Nang kinahapunan nga ng araw na yaon, na unang araw ng Sanlinggo, at nang nangapipinid ang mga pintong kinaroonan ng mga alagad dahil sa katakutan sa mga Hudyo na ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna. At sa kanila ay sinabi, "Kapayapaan ang sumainyo." Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Buhay siya, mga kaibigan. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Ipinahayag nito ang tagumpay ni Jesus sa kasalanan at kamatayan. Yung the meaning of Jesus' resurrection. 1 Corinto 15, talatang 54 hanggang 57. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan. Lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos
na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng mananampalataya ay nagtitiwala kay Jesus ay kaisa niya sa muling pagkabuhay. Inilibing kayong kasama ni Kristo nang nabautismuhan kayo. At dahil na kay Kristo na kayo, mga kaibigan, muli kayong binuhay na kasama niya. Dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan. Ipinakita niya ang Kanyang kapangyarihan bilang tunay na Diyos ayon sa Roma 1:4. Dahil sa Espiritu ng kabanalan ay makapangyarihan siyang ipinahayag na anak ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang muling pagkabuhay. Ito'y si Jesucristo na ating Panginoon. Madalas na tinatanong ng marami, ano ang mangyayari sa atin pagkatapos na tayo ay mamatay? The significance of Jesus' resurrections. Ano ang mangyayari sa atin pagkatapos na tayo ay mamatay? Langit ba o impyerno ang pupuntahan? Yan ang pinakamahalagang tanong, kaibigan. Kapag tayo ay mamatay, saan tayo pupunta? Sa langit ba o sa impyerno? O wala nang pagkatapos na buhay dito? Ang sagot ay matatagpuan natin sa muling pagkabuhay ni Jesus. Tingnan natin ang Gawa 10:39 hanggang 43. Mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo. At sa Jerusalem, pinatay nila siya sa pamamagitan ng pagbitin sa kahoy. Nang 3 araw, siya ay muling binuhay ng Diyos at siya ay inihayag. Inihayag siya hindi sa lahat ng mga tao, kundi sa lahat ng mga saksi na hinirang ng Diyos ng una. Ito ay sa amin. Nakasalo niyang kumain at uminom pagkatapos niyang bumangon mula sa mga patay. Inutos niya sa amin na mangaral sa mga tao at lubos na pinagpapatutuon na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Tingnan mga kaibigan, siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta. Pinatotohanan nila na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamagitan ng Kanyang pangalan. Dahil muling nabuhay si Jesus, mga kaibigan, darating ang araw na babalik siya. At sa Kanyang pagbabalik, ganito ang mangyayari. Lahat ng tao ay muling bubuhayin mula sa mga patay. Tandaan natin, mga kaibigan, ang lahat ng tao ay muling bubuhayin mula sa mga patay. Ay matatagpuan natin to sa mga Gawa 10:42. Pagkatapos ng buhay dito, mga kaibigan, ay mayroon pang kasunod na buhay. Ayun ang tandaan natin, kaibigan. Pagkatapos ng buhay dito sa mundong ito, pag tayo'y namatay, meron pang kasunod na buhay. Lahat tayo, mga kaibigan, ay hahatulan ni Jesus. Tandaan natin yan. Lahat tayo ay hahatulan ni Jesus. Ayon sa Gawa 10:42. Magbibigay sulit tayo sa lahat ng mga ginawa sa atin. Si Jesus ang itinalagang maging hukom ng mga buhay at mga patay.
Si Jesus na muling nabuhay, ang siyang babalik. Oh, babalik si Jesus dito. Hindi bilang tagapagligtas, kundi isa siyang tagahatol o hukom. Hahatulan tayo, mga kaibigan, kung ano po ang mga ginagawa natin dito sa mundo nang tayo ay buhay pa o tayo po ay patay na. Igagawad niya sa lahat ng tao ang naayon sa kanilang ginawa. Ayon sa Roma 2:6. Lahat ng tao ay hatiin sa dalawang grupo. Ano yung dalawang grupo, mga kaibigan? Yung grupo ng mga matutuwid at grupo ng masama. Ang mga matuwid, mga kaibigan, yung mga mananampalataya kay Jesus at pinawalang sala sa paghuhukom. Yun ang maganda. Kapag tayo'y matuwid, mga kaibigan, pinawalang sala na tayo. Hindi na tayo hukman. Wala nang paghuhukom ang mangyayari dahil tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero kung ikaw ang masasama, ang mga masasama, ang mga nagtakwil kay Jesus at itinakwil din sa araw ng paghuhukom. Tandaan natin, kapag tayo pumasok na sa langit, pag sinabi ni San Pedro, ano po ang iyong ginagawa doon sa lupa? Pag tinignan doon sa kanyang libro, ay wala ang pangalan mo, doon ka. Di ba? So, iyon ang masaklap. Kailangan maging matuwid tayo dito sa mundo. Ang paghahari ay pangwalang hanggan. Tandaan natin yan. Ang paghahari ni Jesus ay pangwalang hanggan. Hindi pansamantala, ngunit pangwalang hanggan. Walang itinturo na ang Biblia, gaya ng turo ng iilan, na ikalawang pagkakataon o second chance pagkatapos ng kamatayan. Mga kaibigan, tandaan natin, wala nang second chance kapag tayo ay namatay. Nagkaroon ng second chance kapag buhay ka at nakapaghingi ka ng pagsisisi sa iyong mga kasalanan at tinanggap mo si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Yun yung mga second chance. Pero kapag patay ka na, kaibigan, wala na pong second chance. Ang Panginoon na lang ang hahatol sa iyo. Siya na lang ang magbibigay ng kahatulan. Ngayon lamang sa buhay na ito, may oportunidad na miniwala tayo. Sa buhay na ito. Iyon ang second chance kapag nabuhay ka. Ang tugon mo kay Kristo sa buhay na ito, ang magiging tugon niya sa iyo sa kabilang buhay. Kung tinanggap mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas at nagsisisi ka sa iyong mga kasalanan, kaibigan, yun. Kung ano yung magiging tugon niya o magiging tugon mo sa Kanya, kay Kristo, yun din ang magiging tugon niya sa iyo sa kabilang buhay. Kung itatakwil mo siya at pipiliing lumakad sa sarili mong kagustuhan, tanggapin mo ang bayad ng iyong kasalanan. Ay, tanda natin yan, kapag itinakwil natin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, iyon, pang kaibigan, harapin mo ang consequences. Tatanggapin mo ang bayad ng iyong mga kasalanan. Ano yung bayad na walang kasalanan? Ang bayad ng ating mga kasalanan. Mga kaibigan, iyong walang hanggang kamatayan. Saan? Sa impyerno. Walang hanggang kamatayan sa impyerno. Napakalaga ng resurrection ni Jesus, mga kaibigan. Dahil tinitiyak nito na tayo'y muling bubuhayin. Muling bubuhayin. Tayo'y hatulan ni Jesus. Ihiwalay ang mga matutuwid sa mga masasama. Ang paghihiwalay na ito ay pangwalang hanggan. Yun, mga kaibigan, pangwalang hanggan. Kung ikaw ay nagpakasama, kaibigan, meron kang
buhay na napakahirap. Pangalawang kamatayan o kamatayang walang hanggan. Pero kung ikaw ay mabuti, meron kang buhay na walang hanggan. Dahil tinanggap mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas at nagsisisi ka sa iyong mga kasalanan. Nang nabuhay na muli si Kristo, mga kaibigan, ito ang ipinapagpapahayag ng Diyos na kinalulugdan niya ang ginawang pagliligtas ni Kristo. Sa pamagitan ng kanyang pagkabuhay, wala nang parusang natitira sa kasalanan natin. Wala nang katatakutang galit ng Diyos. Wala nang kakaturan sa kasalanan. Lahat binayaran na. Wala nang nagsisisi sa kasalanan at nagtitiwala sa Kanya ay pinatawad na at tatanggap na ng buhay na walang hanggan. Ayon sa Roma 6:9, sapagkat alam nating si Kristo muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Minsan lang siya'y namatay para sa kasalanan ng mga tao at nabubuhay siya ngayon para sa Diyos. Saglit po tayong manalangin. Marami pong salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan ngayong umaga. Salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay dahil kami rin, Panginoon, ay muling nabuhay. Noong ikaw ay namatay ang aming mga lumang buhay. Yung aming mga kasalanan, namatay din kasamang nailibing sa inyo. Noong ikaw ay nabuhay, Panginoon, kami ay nabuhay bilang bagong nilalang na kay Kristo. Maraming salamat po. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita sa umagang ito. At bigyan mo sila ng kalakasan. Ingatan mo, Panginoon, ang lahat ng nakikinig sa kanilang pagpasok sa trabaho. Ikaw, Diyos, ang maghari sa kanilang mga puso. Sa pangalan ni Jesu Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.